Ngayon, let's go to red flags and bad habits. Kaya nga good breakup, di ba? May mga red flags at bad habits tayong nag-breakup. So for the married couple, ano yung mga red flags at bad habits na bin-breakupan nila, iniwan nila in the past? For the bad habits and red flags, I would say avoiding money talks. Kasi parang feel like hindi medyo awkward kapag pera yung pinag-uusapan, di ba po? Medyo iwas tayo sa topic na yun. But along the way, as we learn together, parang let's track this one kasi kailangan natin magkaroon ng education on sa mga bagay-bagay. Especially when we started the round table. Hindi naman talaga ko yung nag-start. He was the one who founded the company. And later on, we decided to register the company as a legal business here in the Philippines para din sa amin sa credibility namin with our clients, global, ganyan. With the bad habits naman, impulsive spending talaga. As in, ako, personally, yung add to cart ako. And before, parang, I like this one. Sige, check out tayo. But gano'n, parang, yung mga naka-add to cart, parang nandun lang sila. And then, when I visit my TikTok account na lang, so, delete na siya. So, kailangan ko ba to? Parang, may mga gano'n ka na as you mature as also. Flags and bad habits. Siguro yung bad habits, siguro hindi na siya ngayon matagal na siya yung mga bad habits before na I think kung nag-restart pa lang kami sa family, of course, hindi kasi kami, we came from a not rich family, nasa below middle class kami, parehas kami. So, nung karoon kami ng dating, syempre, struggle, kasi syempre, ako before, fast food, meal ako before. So, syempre, hindi enough yun to sustain, diba? So, may mga utang-utang, sa mga nagtatawang tao. So, doon, parang yun yung mga bad habits na nagagawa namin, na utang ka sa ibang tao, tapos mabayaran mo yung isa. So, yun yung parang iniwan na namin, hindi tayo utang mga tao. Especially ngayon, no, kasi we're earning enough naman to have a better life. And yun yung mga namin, na-realize namin grateful kami from being parang sandayan sa tutaan to having a good let's say good but a better life. Right? So yun yung mga iniwan namin yung utang sa ibang tao kasi nahirap eh. Di ba nga mamaya ma-post ka sa social media, di ba? Hirap naman yung gano'n. Yun. So, iwas utang, no? And iwas add to cart. And be more mindful, no? And ang ganda nung sinabi kanina ni Michelle na sa Pilipino, tabu ang pera eh, tabu pag-usapan. So dapat, pag in a relationship ka, okay lang pag-usapan ng pera. Okay, sa single naman tayo. Red flags and bad habits. Pero may ilalagdag ako, ano yung mga red flags and bad habits ng ex mo? Ninyo. Tapos sa money rin. In terms of red flag na bad habits, ang pinaka-realization ko recently, it was lifestyle inflation. Na parang, as you see things, afford naman, kaya naman. So we did. As in, sobrang nag-inflate yung lifestyle. Hanggang sa nag-caught up na yung mga kailangan bayaran. Ayun. Wow, short and sweet. Yeah. Okay, secrets tayo. Go ahead. Yung pinaka-red bad habit ko, kung kay Sir Patrick ay tama ako magpa-utang. Oh. Oh my God! Hindi na kasi, when kunyari, I have friends who ask me ganyan, ang ganda ng puso ko. And then, come to think of it, after 2 years, parang naniningil ako ng utang. Ako pa yung mali. Diba? Ako pa yung aawain. Parang, yeah, so, with breakup, around 2026, iwas tayo sa ganun. Ganda, so iwas utang, iwas pa-utang din. So mamaya hanapin nyo na lang si Regine kung mga utang kayo, ha? Okay?
Kay Trex naman, Trex. Less than 1 year na kayo bago maghiwalay. Ano yung mga red flags at bad habits ng panahon na yun na iniwan mo na in the past? Okay, red flags before na kinastify ko. At di ba gano'n naman tayo, kahit nakikita na natin yung red flags, we tend to justify para maging green flag yung tao. Pero yun, before, ano siya, we don't talk then about money, no? So parang sensitive siya, tapos biglang mag-e-explode na lang kayong dalawa na, ay, may mga issues na pala kayo sa money. So that's what I learned din ngayon sa relationship ko, na I have to be open, na it's okay to talk about money. And then sa bad habits naman, just very recently ko lang siya naputol in my family. So again, as a breadwinner, no, isang wish lang nila na snap at siya na they want a car, they want a house, mga ganun level ng gusto ng family ko. So last year na yung pinaka-last bahay. And after that, I had to discipline my family na kasi parang feeling nila ang bilis ko lang nagbigay ng pera. So now, I'm prioritizing na my family. So bad habit din pala yung sobrang generous ko sa family because you might be taken advantage even ng family. Yun. Wow! So, sa mga may gusto ng bahay at kotse, kay Trex naman tayo lahat. Okay, tapos na red flags.